Iniwala ang palasyo na malaking dagok sa mga teroristang grupo ang pagkakasakote sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute sa Toril, Davao City kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiyak na napigilan ang mga nakalinya pang tangkang paghahasik ng teroristang grupo dahil sa pagkakasakote kay Kayamora. Ani Abella, pinutol nito ang cycle of lawlessness sa ilang bahagi ng Mindanao na isa niyang welcome development sa gitna ng nagpapatuloy na pagsugpo sa grupo ng Maute sa lungsod ng Marawi. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon, partikular na sa Marawi. Naaresto si Kayamora ng mga operatiba ng Task Force Davao sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan kasama ang isa sa mga asawa nito habang nakakuha din ng mga otoridad ng ilang piraso ng armas at mahigit 300,000 piso. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Naniniwala ang AFP na tumatayo bilang consultant ng Maute Group si Kayamora Macaraya Maute sa terrorism activities ng Maute Group na pinamumunuan ng kanyang dalawang anak na sina Abdullah Romato at Omar Kayam. Ayon kay AFP spokesman Restituto Padilla, tumatayong financier at advisor ng Maute Group si Kayamora, bagamat itinanggi nito na may kinalaman siya sa ginagawa ng Maute Terror Group at depensang hindi nga niya nakakausap ang kanyang mga anak. Ayon kay General Padilla, hindi kapanipaniwala ang pahayag ni Kayamora dahil bilang patriarch ng pamilya at sa kanilang blood ties ay sadyang nagtutulungan sila sa lahat ng kanilang gawain. Samantala, naniniwala naman ang AFP na buhay at nasa Marawi City pa si Isnilon Hapilon, ang leader ng Maute Terror Group at umano'y emir ng ISIS sa Asia region. Sa mga teroristang grupo dyan sa Marawi City. Sa pagbisita ng Pangulo sa mga sundalo sa North Cotabato, sinabi ng Pangulo na handa niyang sagutin ang lahat ng ginagawa ng gobyerno lalo't hindi na biro ang dami ng mga nasasawi sa bakbakan. May report si Kirby Cristobal. Pulbusin ang mga kalaban at tapusin ang gyera. Yan ang naging order ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos na bumisita sa 602nd Infantry Liberator Brigade ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Lucero, Barangay Nasapian, Carmen, North Cotabato. Pagdating ng Pangulo ay nagsagawa muna ng command conference bago humarap sa 100 sundalo na kabilang sa nasabing brigada. Ayon sa Pangulo, rebelyon ang kalaban ng gobyerno ngayon na sinusuportahan pa ng kalakalan ng droga kaya't nanindigan ito sa kanyang utos na lansagin ng mga terorista. Muli ring binigyang diin ito na sasagutin ang lahat ng ginagawa ng tropa ng gobyerno, hindi na rin kasi biro ang dami ng bilang ng mga nasawi, partikular na sa hanay ng mga pulis at militar. Yung mission ninyo, itong rebellion, pati drugs, is connected with rebellion. Ang pera ng rebellion ginamit nila ang Shabu. And that is why I am not ordering you to an ordinary police action. I am ordering you to crush. Pulpugin mo ang kalaban natin kasi hindi ito pangkaraniwang pulis. When I say crush them, we have to destroy everything, including lives. Nagwa-warning na ako niyan, this is no joking matter itong rebellion. Binanggit din ni Pangulong Duterte ang naging pag-uusap nila ni MNLF Chairman Nur Reswari kung saan nangako ito ng tulong para dagdagan ang puwersa ng militar sa pakikipaglaban sa Maute ISIS-inspired group. Samantala, bilang sakripisyo ng mga sundalo, pangako ni Pangulong Duterte ang mga bagong kagamitan at pangangailangan kasama ng trust fund para sa mga anak ng masasawi o patuloy na makikipaglaban sa mga terorista. Sa huli, hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga sundalo na huwag matakot at sinabing buo ang suporta ng pamahalaan para sa kapakanan ng bansa. So I hope to repay your services na pinakamalaking ko ngayon ang armed forces. Bagong equipment sa inyo, bago lahat. Lahat bago. From Hulo to Cagayan. Cagayan nag-deliver 30 million. Another 28 million to complete it. Para inyo lang yan.
At saka may plano ako. I cannot talk about it because it would be lengthy. It's about a program na mga anak ninyo, either buhay o, it's not a matter kung buhay o patay, but they will have a good education. May trust fund ako running into billions. Kasama ng Pangulo sina Secretary Manny Piñol, AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo at Army Commander Lieutenant General Glorioso Miranda. Matapos ang programa, dumiretso na si Pangulong Duterte sa Presidential Chopper habang itinuloy ng 602nd Brigade ang Budal Fight. Mula dito sa North Cotabato, para sa Bayan, Corby Cristobal. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na napigilan ang mas malaking banta at pinsala ng mga terorista. Batay po yan sa mga na-recover na dokumento mula sa lugar na pinagtataguan ng Maute Terrorist Group. Nakipag-ugnay na rin ang pamahalaan sa banking sector kaugnay na milyon-milyong pisong halaga ng cash at cheque na nakuha ng mga otoridad. May live report si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Rocky. So, Mr. Christopher, was he trained para mapagtagumpayan ang laban kontra terorismo? Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan kung saan nagmula ang milyong pisong na-recover ng AFP sa Marawi City. Narito ang report. Nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa banking sector sa bansa para matukoy ang mahigit na 80 milyong pisong cash at cheque na na-recover ng tropa ng pamahalaan sa patuluyang clearing operation sa Marawi City. Sa Mindanao Hour, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na sa kasalukuyan ay inaalam pa rin kung sino may-ari ng bahay kung saan nakuha ang mga pera. Ang naturang pera ay hinihinalang nagmula sa Maute Group. Sinabi nito na sinusuring mabuti ito ng pamahalaan ko ito ay umano'y isang peke. Na nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan umano ang iligal na droga at terorismo sa Marawi City. Now, as to the owner or the actual existence of this cash, this is yet to be determined and the investigation will be forthcoming. We have asked for the assistance of the banking sector, the Department of Finance and the Central Bank to get down to the root of why there is cash in there and where it was taken from or withdrawn and where it could be possibly used. Hiniling na rin ni Padilla sa lahat ng sibilyan ng tulong para mapagtagumpayan ang laban sa terorismo. Dapat anyang ituring na shared responsibility ng sibilyan at pamahalaan ang pagtiyak ng peace and order sa bawat komunidad. Ipinaliwanag rin ito na mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng airstrikes para tuluyan ang mawakasan ng karahasan ng mga terorista dahil na rin sa mga naiipit pa rin sa bakbakan. Kinumpirma ni Padilla na napigilan ng pamahalaan ang dapat sana mas malaking banta ng kaguluhan ng mga ito dahil na rin sa mga dokumento at video na na-recover ng militar. Continuing airstrikes, we appeal to the people of Marawi, to those who have continuously given their word and their requests for us to stop it. I have to pass this along because our troops clearly need to judiciously use force because of a stiffer kind of resistance from the inner enclaves of the city. We feel the pain, we feel the hurt of every member or every citizen and every resident of Marawi. But let us remember that we did not start this from happening. It was the armed group, the Maute Daesh ISIS inspired group that entered your city to wreak havoc on it. And last night you saw the reason why we have been saying all along that there was a bigger plan. There was indeed a bigger plan, and it was supposed to wreak more havoc. This information came from the many materials and documents that we recovered from the area and that we continue to study and analyze. Kasunod nito, umapela na rin ang AFP sa social media na iwasan ang pagpapakalat ng video kung saan sinisira ng mga terorista ang mga santo sa simbahang Katoliko. Itinuring ito ng AFP na isang propaganda ng grupo. May I also appeal to our social media users and our netizens. There are videos circulating around regarding the armed elements destroying a church. We have requested that this be pulled out because it may fan hatred, it may fan hate, and it is intended by these militants to induce other Christian elements to fight against these armed elements or to sow hatred among Christians and Muslims.
please do not spread this. Let us not buy into the plan of these terror groups to inflame the feelings of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. Maglulunsad na rin ng tulong sa mga apektadong residente sa Marawi City sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ginagawa ng Communications Group na maipaabot ang tamang impormasyon sa publiko kaugnay pa rin ang pag-iral ng martial law sa Mindanao dahil sa insidente sa Marawi City. Well, at this stage, coming from the OPS side, what we're doing is managing the messaging. No, not when I say manage, I don't mean to say we put a spin. No, I'm just saying that we try to vet as much as possible. We try to come up with responsible and carefully vetted news. So and we are also beginning to at this stage, we're also beginning to develop our social media arm. Okay, so, but again and again, we just want to put across that coming from OPS, what we're aiming for is not so much speed but accuracy. We want to make sure that what you get is, for example, like this. We don't just come out with any unvetted news. For example, everything we share with you is really has been carefully vetted by AFP. Bagamat wala nang sinabi si Padilla na porsyento na nakukuha na ng militar sa Marawi City, tinitiyak naman ito na lumiliit na ang lugar na ginagalawan ng mga terorista. Para sa PTV News o para sa Bayan, Rocky Ignacio mula dito sa Malacanang. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Samantala, naniniwala ang palasyo na malaking dagok sa mga teroristang grupo ang pagkakasakote sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute sa Toril, Davao City kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiyak na napigilan ang mga nakalinya pang tangkang paghahasik ng teroristang grupo dahil sa pagkakasakote kay Kayamora. Ani Abella, pinutol nito ang cycle of lawlessness sa ilang bahagi ng Mindanao na isa niyang welcome development sa gitna ng nagpapatuloy na pagsugpo sa grupo ng Maute sa lungsod ng Marawi. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon, partikular na sa Marawi. Naaresto si Kayamora ng mga operatiba ng Task Force Davao sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan kasama ang isa sa mga asawa nito habang nakakuha din ng mga otoridad ng ilang piraso ng armas at mahigit 300,000 piso. Samantala, seguridad sa lungsod ng Marawi, mas hinigpitan pa. Kasunod po ito ng pagkahuli sa ilang Maute family members. At live mula sa Marawi City, may report si Alan Francisco. Alan, kumusta na dyan? Kapansin-pansin, Alex, yung mas pinahigpit na seguridad dito sa Marawi City at sa mga daanan patungo rito sa lungsod. Ayon sa mga otoridad, may kinalaman ito sa pagkakahuli sa tatay ng Maute Group na si Kayamora Maute at sa mga kasama nito sa Davao City kahapon. Paalala ng Armed Forces of the Philippines o AFP, dapat huminto ang mga sakyan sa mga checkpoints upang ma-inspeksyon. Mas mainam nila kung nakahanda na ang mga ID upang maging mabilis ang proseso. Ang driver's license na nagmamaneho ang pangunahing hinahanap. Bukod dito, hinahanap din ng mga otoridad ang mga identification cards ng mga nakasakay na pasahero at pinapababa rin sa kanilang mga sakyan saglit ang mga ito. Paliwanag ng AFP, ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang doble ingat at pagitiyak sa kaligtasan at upang hindi makapasok yung sa nasabing lokasyon yung mga kaanib ng Maute. Ang mga hindi makakasunod sa kanilang mga panuntunan ay kanilang kakausapin at pagpapaliwanagin. Tiyak din ayon sa mga sundalo na dadamputin ang mga kahina-hinalang tao at mga kadududang bagay na kanilang mapupuna. Nanatili namang positibo, Alex, yung tugon ng mga sibilyan at ng mga motorista sa mas pinahigpit na seguridad, lalo tiwala sila na para rin ito sa kanilang kapakanan. At yan muna ang latest para sa Bayan, kasama si Albert Rosario. Ako naman si Alan Francisco, Marawi City. Okay, maraming salamat, Alan Francisco, mula po dyan sa Marawi City.
Samantala, 11 bangkay pa ang hanggang ngayon ay wala pa rin kumukuha sa isang punerarya sa Iligan City. Pinaghihinalaan na pinatay ng teroristang Mountie Group ang mga biktima. Para sa detalye, yan ang report ni Jervis Manahan. Jervis? Yes, Princess, 11 sibilyan na pinatay ng Mountie ang nakalagak ngayon sa isang funeral home sa Iligan City. 4 sa kanila ay mga babae, kabilang na ang isang bata at 7 naman ay mga lalaki. Lahat sila unidentified at hindi pa rin nakiklaim ng kanilang mga kaanak. Siyam sa kanila ay namatay dahil daw sa tama sa kanilang ulo. May isa naman na may tama sa tagiliran habang ang isa naman ay pinutol pa ang paa. Ayon kay Dr. Christian Caballes, forensic pathologist ng PNP Region 10, ay posibleng Muslim yung ilan sa mga biktima dahil may hijab daw yung mga babae. Ang ilan sa kanila ay nasa advanced stage of decomposition na dahil posibleng mahigit 1 linggo na daw mula nang sila ay mapatay. Kinuhanan na daw sila ng mga DNA samples, kaya kung may mga kaanak daw na makiklaim sa kanila ay pumunta na lamang at makipag-ugnayan sa Iligan PNP. Pero ang mga ito, pagka-clarify nila, ay ililibing na anytime soon sa isang mass burial. Tinataya nila na mas madami pa na mga bangkay na hindi pa nakukuha sa sentro mismo ng Marawi City. Yan muna ang latest mula Princess. Maraming salamat, Jervis Manahan. Kinundina naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang di makataong pag-atake ng teroristang grupo sa Marawi City. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, matagal nang pinagpaplanuhan ng mga terorista ang pagwasak sa naturang lungsod. May report si Eunice Amonte. Eunice. Yes, Alex, hindi lamang rebelyon, kundi pati na rin ang di makataong pagsira ng Marawi at sa mga tao nito. Ito ang naging tugon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Año sa video na kumakalat ngayon online ay nilabas ng Associated Press mula umano sa laptop ng isang Army official. Sa video na ito makikita ang grupo ng mga kalalakihan na matinsing nagpaplano at nag-uusap kaharap ng detalyadong mapa ng Marawi na iginuhit sa likod ng kalendaryo. Ang mga nasa video ay ang siyang makikita rin sa mga nagkalat ng posters ng wanted terrorist. Ito ay sina Abu Sayyaf top leader at ang tinaguriang emir ng IC sa Pilipinas na si Isilon Hapilon at ang dalawang magkapatid na Maute na sina Abdullah at Omar na siyang tumatayong mga utak sa kaguluhang nangyayari ngayon sa Marawi. Ayon kay Anyo, malinaw na matagal nang pinagpaplanuhan ng teroristang grupo ang pag-atake at wala umanong pakialam ang mga miyembro nito sa mga buhay ng taong nadadamay sa gulo na sinimula ng teroristang grupo ng Maute at Abu Sayyaf. Samantala, 20 milyon naman ang nag-aabang na pabuya sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng Abu Sayyaf leader na si Hapilon at sa Maute Brothers. Ang naturang pabuya ay magmumula kay AFP Commander-in-Chief Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan 10 milyon dito ay para sa makapagtuturo kay Hapilon na hiwalay pa sa 5 milyon dolyar na dali na ring alok ng pamahalaan ng Amerika para madakip ito. Si Hapilon ay ang senior leader ng Abu Sayyaf na may outstanding warrants of arrest for kidnapping with ransom at serious illegal detection. Samantala, 5 milyong piso naman ang alok ng Pangulo para mahuli ang magkapatid na Maute na sina Abdullah at Omar. Bukod naman sa panalangin para sa mga sundalo sa Mindanao, nanawagan rin ang Armed Forces of the Philippines sa mga netizens na maging responsable sa mga pinupost at sinishare online at siguraduhin munang may mga basehan ito upang di magdulot ng takot dulot ng terorismo sa ating mga kababayan. Mula Kapaginado, ito po si Eunice Amonte para sa Bayan. Maraming salamat, Eunice Amonte. Humingi na ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines para matukoy ang pinanggalingan ng mahigit 79 na milyong pisong perang nakuha sa pinagtataguan ng Maute Group sa Marawi City. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, maaari nanggaling sa mga teroristang grupo mula sa ibang bansa ang natagpuang pera. Hindi rin inaalis ni Año ang posibilidad na posibleng ninakaw ng Maute Group ang pera mula sa Land Bank of the Philippines sa Marawi City. Una nang napaulat na sinunog ng Maute Group ang Land Bank noong unang araw ng sumiklab ang bakbakan. Samantala, posibleng magbukas pa ng karagdagang peace corridor sa ibang bahagi ng Llano del Sur upang maisalba ang iba pang sibilyang naiipit sa gulo sa Marawi City.
Itong tiniyak ng chairperson ng Government Peace Implementing Panel for Bangsamoro na si Irene Santiago. Ayon kay Santiago, malaki ang posibilidad na nasa darating na mga araw ay magbubukas pa ng panibagong peace corridors upang matiyak na walang sibilyang maiipit sa bakbakan ng gobyerno at ng Mauti Terror Group. Magugunita na noong nakaraang linggo ay nagpatupad ng 4 na oras na ceasefire sa Marawi City upang mapasok ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front ang mga liblib na lugar sa Marawi City para sa paglikas rin po ng ilang po mga sibilyan. Umiral ang tigil putukan, kasunod na rin ng go signal ni Pangulong Rodrigo Duterte upang buksan ang peace corridors sa Marawi matapos ang pulong sa grupong MILF. Nakatakda naman bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa 1st Mechanized Infantry Brigade dyan sa Camp Leono sa Tacurong City. At mula roon, may live report si Kirby Cristobal. Kirby, kumusta na dyan? Nandiyan ang Pangulo? Alex, nakakataktang ang 1st Mechanized Maasaan Brigade ng Mechanized Infantry Division ng Philippine Army dito yan sa Camp Leono, Barangay Kalandagan, Tacurong City, Sultan Kudarat. Kakausapin ng Pangulo ang halos 200 sundalo ng Maasahang Brigade. Sa inihandang programa, pagdating ng Pangulo matapos ang arrival honors ay pipirma ito sa isang guest book. Matapos ito ay magkakaroon ng command conference kasama ang mga opisyal na militar, kabilang na si AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo. Ipapakita rin sa Pangulo ang mga na-recover na baril mula sa NPA ng Mechanized Infantry Division na karamihan ay high-powered firearms. Matapos ito ay dediretso naman ng Pangulo sa covered court para naman sa isang talk to the troops at doon natin abangan ang magiging laman ng speech ni Pangulong Duterte. Magkakaroon ng photo ops kasama ang 1st Mechanized Maasaan Brigade at masusundan ito ng budal fight saka ang pag-alis ng Pangulo. Yan ang update natin mula dito sa Tacurong City sa Sultan Kudarat. Para sa Bayan. Okay, maraming salamat kay Kirby Cristobal. Nagulat po ng live sa Tacurong City. Sa ibang balita, handa ang pamahalaan na pauwiin sa Pilipinas ang mga overseas Filipino worker kung sakaling lumala ang sitwasyon sa Qatar. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, magpapadala siya ng augmentation team sa iba't ibang labor office sa gitnang silangan para magbigay ng ayuda sa mga OFW. Tinatayang nasa 50,000 OFWs ang nagtatrabaho sa Qatar sa kasalukuyan. Magugunit ang pinutol ng 7 bansa sa Middle East ang ugnayan nila sa Qatar dahil sa diplomatic crisis. Pinag-aaralan na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maging epekto ng pag-ban sa mga overseas Filipino workers sa bansang Qatar. Ayon kay BSP Governor Armando Tetango Jr., sa ngayon ay wala pang epekto sa ekonomiya ng bansa ang direktibang ito ng Department of Labor and Employment o DOLE. Gayunman posible anya magkaroon ito ng negatibong epekto sa hinaharap. Mungkahi ni Tetango, ilipat na lamang sa mga kalapit bansa ang mga OFW pang may pagpapatuloy nila ang kanilang trabaho. Lumabas sa datos ng BSP na umaabot sa 7.7 bilyong piso ang pinapadalang pera ng mga OFW sa Pilipinas sa unang quarter ng taong ito mula sa Qatar. Hinimok naman ay isang popular na social media blogger na si ILQ Network CEO Khalifa Saleh Al-Harun ang mga Pilipino na huwag maniniwala sa mga fake news na lumalabas ngayon patungkol sa kanilang bansa. Ayon kay Harun, karaniwan na sa mga magkakapit bahay na bansa na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit malayong magresulta ito sa gyera. Dahil hanggang ngayon ay nakipagdialogo ang mga opisyal ng Qatar sa mga bansang nag-withdraw ng kanilang diplomatic ties sa Qatar. Nilinaw din itong ligtas at hindi maapektuhan ang trabaho ng mga Pilipino sa naturang bansa. Family feuds happen all the time. And I'm talking about, like the metaphorical family, of course. In the past, this did happen. Some countries, just didn't want to talk, or they wanted to close down borders, and then that changed. And so there are two things that I hope. One, things will be talked through, a resolution will come into place, and this won't happen again in the future. So they talk through in the resolution, that's one, and then two, just it won't happen again in the future. Nagsagawa ng pagdinig ang Kamara kaugnay ng nangyaring insidente sa Resorts World Manila. Humingi tayo ng update sa ating kasamang si Marita Muahe. Marita?
Princess, hindi ba sa mga miyembro ng Kongreso ang mga pangyayaring naganap sa Resort World Manila kung saan walong kataong namatay kabilang ang assailant nito na kinilalang si Jesse Carlos sa isinasagawang joint meeting ng House Committee on Public Order and Safety, Committee on Games and Amusements at Committee on Tourism. Ginisa ng mga mambabatas ang pamunuan ng hotel and casino, lalo na ang namumuno sa security personnel nito, kasama na ang mga opisyal ng kapulisan na rumisponde sa nasabing insidente. Nauna rito ay prinisinta ng Philippine National Police ang timeline ng pangyayari. Pinakita rin ang presidente ng Resorts World na si Mr. Kingston Kia ng kanilang CCTV footage ng insidente. Dito ay binigyan din nito na una gumana ang mga sprinklers ng hotel na meron itong 13 fire exits at 9 na fire exits sa casino floor. Mahigit 12,000 empleyado at mga guests ang nakalabas ng hotel ng safe at hindi sinunod ng assailant ang security personnel nang hindi ito dumaan sa metal detector. Samantala sa interpellation na kwestiyon ni Pariñas, umabot pa ng 6 na oras ang insidente at hindi agad napigilan si Carlos, samantalang nasa 200 ang security personnel na mga oras na yon, hindi pa kasama ang mga pulis. Habang nag-iisa ang assailant. Hindi rin daw na-relay ng maayos sa PNP officers na may secondary CCTV monitoring room pala kung saan pwedeng masundan ang galaw ng suspect dahil sa in-evacuate na ang primary monitoring room sa loob ng hotel. Sinabi ni Pariñas na dapat sana ay hindi na tumagal ang pangyayari at naiwasan ang pagkamatay ng napakaraming tao kung agad na-neutralize ang suspect. Dahil dito, pilit na inalaman ni na Congressman Pariñas at Romeo Acop ang kwalifikasyon ng head ng security ang hotel, pati na ang kanilang security and evacuation plan at emergency response team. Lumabas sa interpellation na pinaalam lang ng hotel na mayroong secondary CCTV room nang dumating si PNP Chief Ronald De La Rosa bandang alas 3 na ng madaling araw. Sa ngayon, Princess, patuloy pa rin yung house inquiry pero kanina ay niling na ng mga komite na isubmit sa kanila ang kumpletong CCTV footage ng lahat ng CCTV videos mula May 31 hanggang June 3. Pati na rin yung video kung saan na-suffocate yung mga namatay na mga biktima. Kasama na dito ang asawa ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Samantala ay na kay PADCO Chairperson Andrea Domingo, sa ngayon ang nakikita nilang violation ay ang hindi pagsunod ng nasabing hotel sa mga itinakda nilang security advisory na ibinigay nila noon sa lahat ng mga humiling ng franchise mula sa PADCO. Kaya na muna, Princess, ang kaganapan mula dito sa NAIA Terminal 3 kung saan ginaganap ang joint hearing para sa bayan, Marita Muaje. Maraming salamat, Marita Muaje. Samantala, hiniling naman ng Labor Group Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines na direktiba ng kunin ng mga o direkta ng kunin ng employer ang kanilang mga gwardya o security personnel. Naniniwala si ALO-TUCP spokesman Alan Tanhusay na magiging maganda ang serbisyo ng mga security guard kapag in-house na ang mga ito o direktang kinuha ng mga employer o business owner. Ang kahilingan ay ginawa ni Tanhusay matapos mangyari ang madugong insidente sa Resorts World Manila dahil sa security lapses. Giniit ni Tanhusay na malaki ang ginagampanang tungkulin ng mga gwardya sa pagtitiyak ng seguridad ng isang establishmento. Nais ng ALO-TUCP na mabura na ang kontraktualisasyon sa mga security personnel at gawin na silang regular employees. Naka-heighten alert ngayon po ang lahat ng transportation facility sa buong Pilipinas. Ang direktiba ay inilabas po yan ng Department of Transportation bunsod ng pagkamatay na may git 30 katao sa Resorts World Manila dahil po sa suffocation. Ayon kay Office of Transportation Security, Administrator Undersecretary Arturo Evangelista, naka-alerto na ang mga pantalan, paliparan, bus terminal, light rail transit at maging ang metro rail transit o MRT para matiyak ang seguridad ng ating mga mananakay. Nakasaad sa direktiba na kailangang dumaan sa masusing inspeksyon ng mga pasero bago papayagang sumakay sa eroplano, barko, bus at tren. Maliban dito, nakahanda na rin ang quick response team sakali magkaroon ng emergency tulad na nangyari sa Resort World Manila. At susunod, Bank of the Philippine Islands humingi na paumanhin sa mga kliyenteng naapektuhan ng data error system. Yan at marami pang balita dito lamang sa PTV News. Do not be by fake numbers. Know the real numbers.
From July 1, 2016 to May 30, 2017, there were 207 reported cases of PNP employees allegedly involved in the use of illegal drugs. 158 cases were resolved, while the rest were dismissed from service. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Sumpungan, imbestigahan, balitaan, kasama ang mga kakampi ng bayan. Kilos Pronto! The main thing to notice about our Philippine economy is that in recent years, the growth trajectory has been on a consistently, sharply rising. So from 2% in the 1980s, and last year it went as high as 6.9% growth rate. Kayo po'y patuloy pa rin pong nanonood ng PTV News. Itinakda ng Supreme Court sa Hunyo 13 hanggang 15 ang oral arguments sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ito'y matapos katigan ng katasasang hukuman ang petisyon ng 7 mambabatas na kumukwestiyon sa legalidad ng batas militar sa Mindanao. Naging respondent sa petisyon sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Iginit ng 7 mambabatas na kailangang reviewin muna ng Kongreso ang pagdeklara ng martial law. Nagpatupad ng mas mahigpit na hakbanging pansiguridad ang city government ng Kidapawan bilang suporta sa martial law na idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa bisa ng executive order na ipinalabas ni Kidapawan Mayor Joseph Evangelista na nagpapairal ng full alert status sa syudad. Ayon kay Evangelista, ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa anumang karahasan o ganting pag-atake ng alinmang armadong grupo kaugnay ng operasyong militar sa Marawi City. Ang executive order ay nag-aatas sa militar at pulisya na bumuo ng security plan kabilang ang pagpapatupad ng checkpoint, security patrol at public visibility operation. Katulong sa operasyon ng mga miyembro ng CAFGO at Barangay Peacekeeping and Special Action Team. Tuloy naman ang pagdating ng tulong para sa mga naapektuhang residente dyan sa Marawi City mula sa mga overseas Filipino workers at ilang pribadong sektor. May report si Joy Gumatay. Joy? Yes, Alex, sa kabilangan ng di matapos-tapos sa bakbakan sa Marawi City, nananatili pa rin ang pag-asa sa mga biktima mula sa mga kapwa Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa panguna ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, nagpapasimula na ang pagdagsa ng tulong mula sa mga overseas Filipino workers sa ilang bansa sa Middle East tulad ng Qatar, Dubai, Saudi Arabia at Bahrain. Sa pamamagitan ng collective cash donations ay nagiging posible ito at meron ding ilan na nagpapadala ng mga relief goods. Dagdag pa rito ang pagbubukas ng pintuan ng ilang pribadong sektor na nag-pledge na magbigay ng mga gamot, pagkain at damit, gayon rin mga hygiene kits. Ayon naman kay DILG Undersecretary John Castriciones, na tumatayo bilang kasalukuyang Secretary General ng organisasyon, ipaparating nila ang magandang balitang ito sa pagbisita nila sa headquarters ng Humanitarian Assistance sa Cagayan de Oro City bukas ng umaga. Sa patuloy na pagdagsa ng tulong ay nananawagan naman ang MRRD
na itong mga apektadong pamilya ay patuloy na pagkatiwalaan si Pangulong Rodrigo Duterte na ginagawa ang lahat ng paraan para matuldukan na ang terorismo sa Mindanao. Sa ngayon, Alex, yan ang ating pinakahuling ulat. Ito si Joy Gumatay para sa Bayan. Okay, maraming salamat, Joy Gumatay. Samantala, nilinaw naman ng Department of Trade and Industry na walang pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa Lanao del Norte, kasunod rin ang umiiral na price freeze doon. May ulat si Jam Rukat ng PIA Iligan City. Nilinaw ng Department of Trade and Industry Northern Mindanao na walang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Iligan City at Lanao del Norte. Ayon kay DTI Northern Mindanao Regional Director Linda Bunyao, na ipatupad na ang price freeze noong Mayo 23 alinsabay sa pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law dito sa Mindanao. Kalakip ng price freeze ay mga manufactured goods gaya ng canned milk, canned fish, sardinas, gatas, kape, noodles at kandila. Ang price freeze is automatically mandated by law once it is declared under martial law at under emergency. So, ibig sabihin po, yung price freeze, yung presyo niya naka-freeze kung magkano yung presyo at the moment. Bawal ipataas yung presyo, pwedeng ipababa. Sinabi ni DTI Lanao del Norte Provincial Director Ruel Paclipan na nagkakaisa ang Local Price Coordinating Council or LPCC at mga ahensyang kasapi ng regulatory agencies gaya ng Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Health, National Food Authority at iba. Ang Local Price Coordinating Council is mandated to make sure that the prices and supply of basic and prime commodities are stable, especially during times of calamities, emergencies, kagaya nitong martial law. Nilinaw din ng LPCC na ang presyo ng bigas sa Iligan City at Lanao del Norte ay nananatiling sang-ayon sa itinakda ng batas o Price Act. Ang NFA rice ay nananatiling nasa 27 ang kilo, regular milled rice na nasa 40, well-milled rice na naglalaro sa 44 hanggang 48, at fancy rice na naghahalagang 52 ang kilo. Kadalasan ng mga presyo ng bigas, maliban sa fancy rice, ay pareho lang bago pa man ang deklarasyon ng martial law. Nag-apila ang DTI sa publiko na ipagbigay alam agad sa telepono bilang 221-6151 ang mapag-alamang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Bayan, Jam Rukat, Philippine Information Agency, Iligan City Command Center. Iginiit ng palasyo na ginagawa na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa mga teritoryong saklaw sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng magandang relasyon ng Pilipinas at China. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kasunod ng mga ulat na walang ginagawang aksyon ng pamahalaan sa nasabing usapin. Ayon kay Abella, may mga ginagawang hakbang si Pangulong Duterte kasabay na rin ng pagtitiyak na mananatiling conflict-free ang usapin. Dagdag pa ni Abella, bilang chairman ng ASEAN 2017, naninindigan ng Pangulo sa pagpasa ng Code of Conduct of the Seas na isa rin sa isinusulong ni Pangulong Duterte sa kanyang paikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Muli naman nagtakda ng petsa ang Korte Suprema para sa preliminary conference sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Teodoro Te, gagawin ang preliminary conference sa susunod na buwan, araw po yan ng Martes, July 11, 2017. Unang itinakda ng Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal ang preliminary conference sa June 21. Ngunit, pinagpaliban ito matapos silingin ng kampo ni Marcos na magtalaga ng 3 hearing officers ang kataas-tasang hukuman upang tulungan ang tribunal sa pagbalangkas ng resolusyon. Maaari nang makilala ang sinumang individual na gumagamit ng cellphone at internet service sa bansa. Ito'y kapag naging ganap na batas ang House Bill 5382 o ang Terrorism Threat Deterrence Act of 2017 na inakda ni Manila Representative Manny Lopez. Sa ilalim ng panukala, inatasan na ang mga telecommunication company at internet service provider na kailangang magsumite ng dokumento at barangay certificate ng isang subscriber bago nito gamitin ang serbisyo ng cellphone o internet. Umaasa si Lopez, Vice Chairman ng House Committee on Public Order and Safety na bibigyang prioridad ng liderato ng Kamara ang kanyang panukala lalo na at lumalakas ang banta ng terorismo sa buong mundo.
Sa iba pang balita, pinaplano ngayon ng Land Transportation Office o LTO na idaan sa internet o computer ang pagkuha ng mga driver's license at plaka ng mga sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, panahon na para sumabay ang kanilang tanggapan sa makabagong teknolohiya sa pagkuha ng lisensya o plaka. Sinabi ni Galvante na ginagawa na rin sa ibang bansa ang online registration para sa mga driver's license at magpaparehistro na rin ng mga sasakyan. Una nang iminungkahi ni Transportation Secretary Art Tugade na gawing online ang pagkuha ng lisensya at plaka upang hindi na humaba pa ang pila sa LTO. Sa ganitong paraan o sistema ay magkakaroon na ng lisensya ang may-ari ng bagong sasakyan pagkatapos niya itong bilhin sa isang car dealer. Sa iba pang mga balita, humingi na ng paumanhin ng Bank of the Philippine Islands o BPI sa kanilang mga kliyente kaugnay sa nangyaring data system error kung saan naapektuhan ang ilang account ng mga ito. Tiniyak naman ng pamunuan ng naturang bangko na aayusin nila ito sa lalong madaling panahon. May report si Dayan Kirer. Dayan? Princess, humingi nga ng paumanhin ng Bank of the Philippine Islands o BPI sa nangyaring data system error na naka-apekto sa accounts ng ilan nitong kliyente. Kinumpirma ng BPI na may ilang accounts ang nabawasan at may negative ang balanse at ang ilan naman ay nadagdagan o nag-double credit at ito ay dahil sa naging problema sa kanilang overnight data processing. Paglilinaw nito, hindi lahat ng kanilang kliyente ang naapektuhan, kundi yung lamang may mga naging transaksyon noong April 27 to May 2 na siyang naging sakop ng nagkaaberyang overnight batch processing. Ginarantiyan ng BPI na kasalukuyan na nilang sinusunan ng problema at isang naging hakbang nito ay in-offline simula kaninang umaga ang lahat ng kanilang electronic channels kabilang na rin ang mga ATM machines nationwide para agad na ma-address ang problema. Target ng bangko na maibalik sa tamang balanse ang lahat ng mga naapektuhang accounts ngayong araw. Nakiusap naman ang bangko sa mga nagkaroon ng dagdag na halaga sa kanilang accounts na huwag galawin ang sobra sa kanilang original na balanse. Ayon pa sa naturang bangko, hindi ito bonus money at made-debit rin ito sa kanilang account. Posible rin aniya na maging liable ang sino mang nagtangka na itakas ang pera na hindi naman talaga parte ng kanilang balanse. Samantala sa mga nag-negative o kaya na may nabawasan ng kanilang mga balanse, humihingi ng pangunawa ang BPI at ginarantiyan nito na may babalik rin ng tamang mga balanse ng kanilang account. Paliwanag pa ng bangko na hindi nawala ang kanilang pera at walang ibang tawang nakakuha nito. Sa mga kinakailangan mag-withdraw, magpunta lamang sa mga branches ng naturang bangko at kung nakasiguro naman ng partikular na kliyente na may tapat na balanse ang kanilang account ay maaari silang mag-withdraw over the counter. Ang sino mang mag-withdraw beyond their balance ay kukwestiyonin ng bangko. Bukas naman raw ang BPI kung magsasagawa ng investigasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at kampante ang bangko na may sapat itong safety measures bilang proteksyon sa accounts ng kanilang kliyente. Pinabulaanan rin ng BPI na may nangyaring hacking o scamming. Git nito, internal error ang naging problema. Siniguro naman ng bangko na may strict and high standards na itong inilagay para di na maulit ang sitwasyon. Nagpaalala rin ito sa mga naapektuhang kliyente na iwasang i-post ang kanilang mga personal bank data information dahil baka magamit pa ito ng ibang mapagsamantala. Para sa Bayan, Dayan Kirer. Maraming salamat, Dayan Kirer. Maraming salamat, Dayan Kirer. Samantala, iimbestigahan na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Bank of the Philippine Islands dahil sa pagkawala ng pera ng ilang po nilang mga kliyente. Ayon kay BSP Deputy Governor Nestor Espinilla Jr., kailangan masuring mabuti kung paano nawala ang pera ng mga BPI clients. Umaasa rin sa Espinilla na tutuparin ng BPI ang kanilang pangako na aayusin nila ang naturang problema sa araw na ito. Sa kasulukuyan ay hindi rin mabuksan ang website ng BPI. Bukod sa mga pinagkukutaan po ng mga miyembro ng MAUTE, tinatarget na rin ng mga airstrikes ang ilang lugar sa labas naman ng Marawi para mapigilan ang tangkang pagpasok ng dagdag daw na puwersa ng teroristang grupo. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, tama ka. Sabi nga ng military ngayon ay meron silang na-monitor na reinforcement umano ng MAUTE group na gustong makapasok sa Marawi City. Ito yung idinadahilan nila, Connie, kaya nagkaroon ng pagbagsak ng bomba mula sa air asset ng militar noong Sunday night. Ayon yan kay Lieutenant Colonel Joar Herrera, meron kasing pumatak na bomba doon sa isang barangay
sa labas ng Marawi City kung saan naroroon yung Maote Group. Ang bomba ay bumagsak sa barangay Pugaan, munisipalidad ng Ramain, 22 kilometro ang layo mula sa Marawi City. Lumikha ito ng malaking butas sa lupa at nagkasira yung gym, no, na kung saan siya bumagsak at medyo malaki rin naman yung damage. Ayon sa ilang residente, wala umanong maute sa kanilang lugar at hindi sila kasama doon sa Maote occupied area. Ganun pa man ay wala naman nasaktan sa pangyayaring ito at ang sinasabi ng militar ay meron daw talaga silang ino-operate dun sa lugar kaya nagkaroon ng pagsabog ng bomba. Kaugnay naman sa paglilikas ng mga tao na naiipit pa doon sa Maote controlled area, sa ngayon ay natigil muna ang pansamantalang pag-rescue sa kanila pero hindi pa naman nawawala ng pag-asa ang GRP-MILF Peace Panel na nagkakaroon pa sila ng chance sa tingin nila na makapasok muli doon sa lugar para mailigtas pa yung mga tao na naroon sa loob dahil Connie sa estimate ng local government ay maaaring nasa 2,000 pa yung mga nasa loob, maaaring sila takot lumabas sa kanilang mga tahanan kaya minabuti na lang nilang manatili doon. Nagkaroon ng rescue effort pero umaasa yung local government, no, about 2 days ago na 1,000 yung lalabas pero nasa mahigit 100 katao lamang yung lumabas sa kanilang mga bahay. So, yan, patuloy pong umaasa ang GRP-MILF panel na may pagpapatuloy nila yung effort na yan. Samantala, Connie, ay nasa 15th day na, no, itong operasyon na ginagawa ng militar. Ngayon yung ikatlong araw na sinasabi ng Pangulo na deadline, no, na maaaring matapos na itong kaguluhan dito sa Marawi City. Pero walang signs, Connie, na matatapos ito ngayong araw na ito. Bagamat ang sinasabi ng AFP kanina sa kanilang briefing ay they're making a headway. Meron naman daw silang mga accomplishment gaya na lamang halimbawa yung nakakapag-advance naman daw sila papasok doon sa kinaroroonan na Maote. At sinasabi pa nga nila na yung pera, no, na nireport ni Cedric kanina na kanila na-recover, galing doon sa lugar na dating okupado ng Maote Group. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Marawi City, Connie. Yes, Sandra, paglilinaw lamang, wala bang ginawa mo ng abiso yung ating Air Force bago mag-airstrike doon sa labas ng itong Marawi na isang barangay na sinabi mong nakitaan nga ng bomba? Yes, Connie, kasi nga nagkaroon ng airstrike, ano, at kinagulat yon ng mga residente doon dahil may nakausap tayong ilang mga residente at sila nga nagbigay alam din sa media nito at sila yung nagpadala pa ng mga larawan, no. Ang sinasabi nila ay iyon ay namalapit din sa mga kabahayan at nagulanta nga daw yung mga tao kasi pumatak yung bomba mga 10:45 ng gabi ng linggo. Buti na lang, walang naman nasaktan, Connie, dahil baka nasa loob na sila ng kanilang mga tahanan. Kaya lang, ang dinadahilan ng AFP ngayon ay talaga daw may target sila doon. Pero when pressed for more information, wala rin pinoprovide yung AFP except to say na meron daw kasi silang namumonitor na grupo umano nag-a-attempt pumasok para tumulong sa Maote Group, Connie? O, di dapat ground troops muna siguro, hindi ba? Medyo marami-raming mga kababayan din natin ang baka nadamay kung meron silang intelligence report. Pero Sandra, alamin na lang natin siguro yung iba pang detalye niyan kapag meron ng mas malinaw na sagot sa atin ang ating mga Marines dyan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.